Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa dibdib ni Alina Reyes. Hindi ito ang bigat ng pagod mula sa maghapong paglalakad sa ilalim ng init ng araw para maghanap ng trabaho. Hindi rin ito ang bigat ng gutom na kumakalam sa kanyang sikmura. Ito ay ang bigat ng kabiguan. Sa gitna ng papalakas na buhos ng ulan, muling nagliwanag ang screen ng kanyang cellphone. Isang email mula sa huling kumpanyang inaasahan niya. We regret to inform you. Hindi na niya tinapos basahin. Pang-10, ang ika-10 pagtanggi sa loob lamang ng 2 linggo. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone, humalo sa mga patak ng ulan. Para kay Itay, bulong niya sa sarili. Isang panalangin walang tunog. Kailangan ko to para kay Itay, ang pera sa ospital, ang mga gamot, ang pag-asa. Lahat iyon ay nakasalalay sa paghahanap niya ng trabaho. Sa pagmamadali niyang makahanap ng masisilungan, hindi niya napansin ang lalaking mabilis na naglalakad mula sa isang eskinita. Isang malakas na bangga. Nabitawan niya ang kanyang cellphone at ang luma niyang shoulder bag. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa basang semento. Napasigaw si Ara nang makita ang laman ng kanyang bag na kumalat sa sahig. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang manipis na sobre kung saan nakalagay ang natitira nilang pera para sa bayad sa ospital. Ang mga basang-basa ng pera ay nagsisimula ng anurin ng tubig ulan. Yung pera ko! Sigaw niya, halos manlumo sa pagitan ng hikbi at galit. Mabilis siyang yumuko para damputin ang mga ito, ngunit mas mabilis ang lalaking nakabangga sa kanya. Nakita niya itong dinampot ang huling 2 piraso ng 1,000 piso. Nang akmang aalis na ito, isang bagay ang nag-init sa kaloob-looban ni Ra. Pagod, gutom, pagkabigo. Lahat ay nagsama-sama at naging purong galit. Hoy! Sigaw niya, kasabay ng mabilis na pagtayo. Hinablot niya ang braso ng lalaki. Saan mo dadalhin yan? Magnanakaw! Humarap sa kanya ang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling itim na suit na bahagya ng nabasa ng ulan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagilman, at ang kanyang mga mata, seryoso at malamig, tila walang anumang emosyon. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito, mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang dumi sa kalsada. Lalong kumulo ang dugo ni Ara. Akin na yan. Pilit niyang inaagaw ang pera mula sa kamay nito. Wala kang karapatang kunin yan. Pinaghirapan namin yan. Para sa tatay kong may sakit yan. Sa wakas, nagsalita ang lalaki. Ang boses niya ay malalim at kalmado, ngunit may diin na nagpatindig ng balahibo niya. Miss, bitawan mo ako. Hindi! Ibalik mo sa akin ang pera ko. Magnanakaw. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang lalaki. Sa isang mabilis na kilos, hinila nito ang kamay. Dahilan para mawalan ng balanse si Ara at mapaupo sa basang sahig. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad, papalayo, hanggang sa lamunin na ng dilim at ulan ang anyo nito. Naiwan si Ara doon, basang-basa, marumi, at talunan. Umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa sakit ng pagkakabagsak, kundi dahil sa sakit ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, tila isang masamang panaginip na lamang ang lahat. Nakatayo si Ara sa harap ng isang nagtataasang gusali. De Alva Corporation. Ang pangalan ay nakaukit sa makintab na metal sa itaas ng malaking pinto na gawa sa salamin. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Isang walk-in interview para sa posisyon ng Executive Secretary. Isang posisyong alam niyang halos imposible niyang makuha, pero kailangan niyang subukan. Sa loob ng lobby, halos masilaw siya sa karangyaan. Naramdaman niya ang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya, mga tinging mapanuri sa kanyang simpleng bestida at lumang sapatos. Miss Alina Reyes? Tawag ng isang babae
Mula sa Human Resources, nanginginig ang mga tuhod na sumunod siya. Dinala siya sa pinakatuktok na palapag, sa isang opisina na may malaking pader na salamin kung saan tanaw ang buong syudad. "Maghintay ka lang dyan. Darating na si Sir," sabi ng babae bago siya iwanan. Huminga ng malalim si Ara. "Kaya mo to, Ara. Para kay Itay." Paulit-ulit niyang sinabi iyon sa kanyang isip habang naghihintay. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok, nakatalikod sa kanya. Abala sa pag-aayos ng kwelyo ng kanyang suit. Ang pamilyar na tindig. Ang mamahaling kasuotan. Dahan-dahan itong humarap. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi maari. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya, ang lalaking mag-i-interview sa kanya, ang CEO ng De Alva Corporation, ay ang parehong lalaking tinawag niyang magnanakaw kagabi. Tinitigan siya nito. Ang mga mata niya ay kasing lamig pa rin ng yelo, walang bakas ng pagkagulat o pagkakilala. Para bang isa lang siyang ordinaryong aplikante. Para bang hindi sila nagkita sa ilalim ng malakas na ulan. Naramdaman ni Ara na gusto na niyang magpalamon sa lupa. Umupo ito sa kanyang malaking upuan sa likod ng mesa, pinagkrus ang mga kamay at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Miss Reyes, maupo ka," sabi nito sa boses na formal at walang emosyon. "Let's begin. I don't have all the day." Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang palad. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo, magtago, lamunin ng lupa, kahit ano, huwag lang manatili sa silid na yon, sa ilalim ng mapanuring tingin ng lalaking iyon. Si Rafael De Alva. Hindi niya binawi ang kanyang sinabi. "I don't have all day." Napalunok si Ara at pinilit na umupo ng tuwid sa upuang nasa harap ng napakalaking mesa nito. Ang bawat kilos niya ay tila pinapanood. Ang bawat paghinga niya ay tila binibilang. "So, Miss Reyes," simula ni Rafael habang binubuklat ang kanyang resume na para bang isa itong walang kwentang papel. "It says here, you graduated with honors. Impressive." Walang bakas ng papuri sa tono nito. Malamig. Formal. "Opo, sir," nautal niyang sagot. "Tell me." Itinaas nito ang tingin mula sa papel at tumitig ng diretso sa kanya. "How do you handle unexpected situations? Situations that require quick judgment under pressure." Naramdaman ni Ara ang pamumula ng kanyang pisngi. Alam niya, ito ay isang patama sa nangyari kagabi. I believe I can remain calm and professional, sir. Sinusuri ko po ang sitwasyon bago ako gumawa ng desisyon. Isang malaking kasinungalingan at alam nilang pareho iyon. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa gilid ng labi ni Rafael. Isang ngising hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Really? What if your initial judgment is wrong? What if you accuse someone baselessly? Anong gagawin mo?" Pakiramdam ni Ara ay unti-unti siyang nilulunod. Ito na. Ito ang parusa niya. Isang laro ng pusa at daga. At siya ang kawawang daga na walang matakbuhan. I would apologize, sir. Aaminin ko po ang pagkakamali ko at gagawin ang lahat para itama iyon. Hindi na muling nagsalita si Rafael. Ibinalik niya ang tingin sa resume, tiniklop ito, at ipinatong sa mesa. "Thank you, Miss Reyes. The HR department will contact you." Ganoon lang? Tapos na. Para siyang isang kriminal na hinatulan. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang mga binti. "Salamat po, sir." Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin habang papalabas siya ng pinto. Nang makalabas ng gusali, doon lang niya napakawalan ang hiningang kanina na pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa pader.
talunan at hiyang-hiya. Tapos na. Wala na. Isa na namang kabiguan. Pagod na pagod si Ara na umuwi sa kanilang maliit na bahay. Naabutan niya ang kanyang ama, si Mang Lando, na nakaupo sa sala, nanonood ng telebisyon. "O anak, kumusta?" Malambing na tanong nito. "Okay lang po, itay." Pilit siyang ngumiti. Ayaw niyang mag-alala pa ito. Mula sa kusina, lumabas ang kanyang tiyahin at madrasta, si Tita Lorna. May dala itong isang baso ng tubig para kay Mang Lando. "Naku, Lando, hayaan mo muna magpahinga ang bata. Siguradong pagod na pagod yan sa kakahanap ng trabaho na hanggang ngayon ay wala pa rin," sabi ni Lorna. Ang mga unang salita ay malambing, ngunit ang huli ay puno ng parinig. Ngumiti si Lorna, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Kumain ka na, Ara. Nagluto ako ng paborito mo." Tahimik na kumain si Ara habang pinapakinggan ang pag-aalala ni Mang Lando at ang mga pasimpleng patutsada ni Tita Lorna. Sa gitna ng hapunan, biglang nagring ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello? Good evening, is this Miss Alina Reyes?" Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. "Yes, speaking. This is from the HR department of the Alva Corporation. I'm calling to congratulate you. Mr. De Alva has decided to offer you the position of his executive secretary." Nabitawan ni Ara ang kanyang kutsara. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na hapag. Ano po? Sigurado po kayo?" "Yes, ma'am. Please come tomorrow to sign your contract. Your starting date is the day after tomorrow. Congratulations again." Pagkababa ng telepono, nakatingin sa kanya ang kanyang ama at si Tita Lorna. "Sino yun, anak?" tanong ni Mang Lando. Hindi makapaniwalang napatingin si Ara sa kanyang ama. "Tay, natanggap po ako sa De Alva Corp." Kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala si Ara habang binabasa ang kontratang nasa harapan niya. Ang sahod, mas malaki pa sa pinagsama-samang sahod ng mga magulang niya noon. Sapat na sapat para sa pagpapagamot ni Mang Lando at para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ngunit may isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang confidentiality clause. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalabas ng anumang impormasyon tungkol sa kumpanya at lalo na tungkol sa personal na buhay ni Mr. Rafael De Alva. Ang paglabag dito ay may katapat na mabigat na parusa. Pakiramdam niya ay hindi ito isang kontrata sa trabaho. Pakiramdam niya ay isa itong kasunduan kung saan ipinagbibili niya ang kanyang kaluluwa. Pero ano ang pagpipilian niya? Pumirma siya. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama at iniisip ang unang araw niya bukas, narinig niya ang mahinang boses ni Tita Lorna mula sa labas ng kanyang kwarto. Nag-aakala siguro itong tulog na siya. Nagsasalita ito sa cellphone at ang boses niya ay hindi na malambing. Ito ay puno ng takot at pagmamakaawa. "Bigyan mo pa ako ng 1 linggo." Narinig niyang bulong nito. "Huwag muna ngayon, parang awa mo na." "Oo, makakahanap ako ng pera. Pangako yan." Napakunot ang noo ni Ara. Anong pera? Kanino nakikipag-usap si Tita Lorna niya? Isang pamilyar na kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Nakatitig si Rafael De Alva sa pangalang nasa ibabaw ng 2015 file na nakapatong sa kanyang mesa. Reyes, Alena C. Hindi niya kailangang buksan ito. Kabisado na niya ang bawat detalye sa loob. Isinandal niya ang kanyang likod sa mamahaling leather na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang mga pader ng kanyang opisina. Nawala ang tanawin ng syudad. Bumalik siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita, kahit sa kanyang isipan. Ang hardin ng kanilang mansyon, 15 taon na ang nakalilipas. Mula sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag, palihim niyang pinapanood ang isang batang babae
na may dalawang mahahabang tirintas. Si Ara, anak ng kanilang hardinero, si Mang Lando. Habang si Mang Lando ay abala sa pag-aalaga ng mga rosas ng kanyang ina, si Ara naman ay tahimik na gumagawa ng korona mula sa mga nahulog na bulaklak ng gumamela. Nakikita ni Rafael ang determinasyon sa maliit nitong mukha, ang paraan ng pagsimangot nito kapag hindi niya maisuot ng tama ang isang bulaklak. At kapag sa wakas ay nabuo na niya ito, ang ngiti nito, isang ngangiting tila kayang painitin ang pinakamalamig na umaga. Para sa isang batang lalaking lumaki sa isang tahimik at malamig na tahanan, ang tawa ni Ara mula sa hardin ay isang musika, isang paalala na mayroon palang init at saya sa mundo. Ngunit ang alaala ay mabilis na nagdilim. Isang hapon, narinig niya ang malakas na boses ng kanyang ama mula sa hardin. Sumilip siya mula sa bintana at nakita ang kanyang ama, si Don Ricardo de Alva, na galit na nakaturo sa isang hanay ng mga halaman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw kong makakita ng kahit isang tuyong dahon dito, Lando? Sigaw nito. Nakayuko lang si Mang Lando. Hawak ng mahigpit ang kanyang gunting na panabas. Pasensya na po, Don Ricardo. Lilinisin ko po agad. Pasensya. Yan lang ba ang alam mong sabihin? Walang silbi. Sa likod ng isang malaking paso, nakita ni Rafael si Ara, nakatayo, nanginginig sa takot. Nakita niya ang pagpatak ng luha sa mga mata nito habang pinapanood ang kanyang ama na hiyain at alipustahin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang tumatak sa isipan ng batang si Rafael. Isang matinding hiya at isang pangako na balang araw, itatama niya ang lahat ng pagkakamaling iyon. Idinilat ni Rafael ang kanyang mga mata. Bumalik na siya sa kasalukuyan. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. "Good morning, Director," bunggad niya. "Rafael de Alva here." "Mr. de Alva, good morning. Anong maipaglilingkod ko sa inyo?" Sagot ng direktor ng ospital kung saan nakakonfine si Mang Lando. "Tungkol sa pasyenteng si Orlando Reyes," diretsong sabi ni Rafael. "I want you to handle all of his medical expenses. Everything! I-charge mo lahat sa ilalim ng De Alva Corp. Welfare Program." "Pero sir!" "Walang pero-pero," putol ni Rafael. Ang boses niya ay may awtoridad na hindi matatanggihan. "And Director, this is strictly confidential. Understood?" "Yes, sir. Understood." Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Rafael. Ito ang kaya niyang gawin sa ngayon. Isang maliit na paraan para makabawi. Isang paraan para protektahan ang babaeng palihim niyang pinanood mula sa malayo sa loob ng maraming taon. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang access sa mga CCTV camera ng opisina. Ilang sandali pa, lumitaw sa screen ang imahe ni Ara na kasalukuyang nasa kanyang bagong lamesa sa labas ng opisina ni Rafael. Kitang-kita niya ang kaba at pag-aalangan sa bawat kilos nito habang inaayos ang kanyang mga gamit. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael de Alva. Isang ngiting walang sino mang nakakakita. Biglang may kumatok sa pinto at agad na naglaho ang nanggiti sa kanyang labi, napalitan ng dati niyang malamig na maskara. "Come in," sabi niya. Pumasok ang kanyang executive assistant na si Mark. "Sir, may I have a word?" "What is it?" "Sir, our IT department just flagged an unusual activity," sabi ni Mark. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. "May nagtangkang i-access ang inyong personal files sa main server kaninang umaga lang." Napakunot ang noo ni Rafael. "And?" Nag-aalangang nagsalita si Mark, tila inihahanda ang sarili sa magiging reaksyon ng kanyang boss. "Sir, we traced the IP address. Galing po sa computer ng bagong sekretary ninyo, kay Miss Reyes."
Kakaupo pa lang ni Ara sa kanyang lamesa, hawak ang isang mainit na tasa ng kape nang tumunog ang intercom. Ang boses ni Rafael de Alva ay umalingaw-ngaw, malamig at walang anumang emosyon. "Miss Reyes in my office now." Naramdaman ni Ara ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na tatawagin siya nito ngayong araw. Ano kaya ang kailangan niya? Maingat niyang inilapag ang kape at nagmamadaling pumasok sa opisina. "Sir?" Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming pader. Hindi ito lumingon. "Is there a problem with the computer I provided you, Miss Reyes?" Tanong nito. Ang boses ay may kakaibang diin. Wala po, sir. Maayos naman po." Naguguluhang sagot ni Ara. Dahan-dahan itong humarap. Ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng yelo, matalim at nanunuot. "Then can you explain this?" May itinuro ito sa kanyang computer screen. Lumapit si Ara at nakita ang isang log file mula sa IT department. Nakasulat doon ang isang IP address, ang IP address ng computer niya, at isang tala na nagtangkang buksan ang isang folder na may pangalang RDA Personal Finance. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. "Sir, hindi po ako yan. Hindi ko po alam kung paano." "Huwag mo akong gawing tanga," sabi ni Rafael. Ang boses ay mas bumaba at mas naging mapanganib. "Ikaw lang ang gumagamit ng computer na yan. Anong kailangan mo sa personal files ko, Miss Reyes? Anong hinahanap mo?" Ang akusasyon ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Wala po, sir. Ipinapangako ko po. Hindi ko po magagawa yan." Halos magmakaawang sabi niya. Hindi ko po alam kung paano i-access ang server ninyo." Tinitigan siya ni Rafael ng ilang sandali. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras ng pagpapahirap. "Umalis ka na," sabi nito sa wakas. Pero sir, maniwala po kayo." "I said get out." Walang nagawa si Ara kundi ang lumabas ng opisina. Dala-dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Napaupo siya sa kanyang upuan, nanginginig. Ito na ba yun? Sisantihin na ba siya sa unang araw pa lang? Ang buong maghapon ay isang impyerno. Hindi na siya muling tinawag ni Rafael. Pakiramdam ni Ara ay may isang malaking espada na nakabitin sa ibabaw ng kanyang ulo. Naghihintay na lang bumagsak anumang oras. Nang mag-aalas 7 na ng gabi, halos lahat ng empleyado ay nakaalis na. Pero si Ara ay nanatili. Tinatapos ang mga dokumentong kailangan niyang ayusin. Pilit na ipinapakitang karapat-dapat siya sa posisyong yon. Habang abala siya sa pag-type, isang anino ang tumigil sa harap ng kanyang lamesa. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Rafael. May hawak na 2 folder. "I need this encoded before you leave," sabi nito. Inilapag ang mga folder sa kanyang lamesa. Napatingin si Ara sa kapal ng mga dokumento. Aabutin siya ng hating gabi para matapos ito. Pero tumango lang siya. "Opo, sir." Akmang aalis na si Rafael nang bigla itong huminto. "Tungkol sa nangyari kanina," sabi nito, hindi pa rin nakatingin sa kanya. "It was a test. Ang IT department ang gumawa noon, on my orders." Natigilan si Ara. "Pipo? I need to know if I can trust my secretary. Now I know," sabi nito. "You didn't even try to lie." Pagkatapos sabihin iyon, tuluyan na itong umalis. Iniwan si Ara na nakatulala. Hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Galit dahil sa ginawa nitong pagsubok? O gumaan ang loob dahil napatunayan niyang wala siyang kasalanan? Nang medyo mahimasmasan, napansin niya ang isang paper bag na nakapatong sa gilid ng kanyang lamesa, sa tabi ng mga folder na iniwan ni Rafael. Isang amoy ng masarap na pagkain ang nagmumula dito. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang mainit na beef pares at kanin. Walang anumang card o note. Alam niyang galing ito kay Rafael.
Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, marahil, ang demonyo ay hindi naman pala purong kasamaan. Kinabukasan, isang babae mula sa kabilang departamento ang lumapit sa kanya habang nagtitimpla siya ng kape. Maganda ito at mukhang pala kaibigan. "Hi, you must be the new secretary, di ba? I'm Cynthia," nakangiting sabi nito. "Grabe ang tapang mo. Ikaw pa lang ang tumagal kay Sir Ralph ng isang buong araw." "Ara?" sagot niya, medyo nahihiya. "Talaga ba?" "Oo, no, pero mukhang type ka ni Sir," sabi ni Cynthia na may kasamang makahulugang kindat. "Don't worry. Kung kailangan mo ng kakampi dito, just let me know. Friends?" Tumango si Ara. Natutuwa na meron agad siyang nakapalagayan ng loob. Sa pagtatapos ng araw, habang pauwi na si Ara, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa ospital. Kinabahan siya. "Hello? Ito po ba si Alena Reyes?" Tanong ng isang boses. "Opo, ako nga po. Bakit po? May problema po ba sa tatay ko?" "Wala po, ma'am. Actually, good news po. May tumawag po kasi kanina mula sa De Alva Corporation. Pinapaalam po namin na ang lahat ng bayarin sa ospital ni Mr. Orlando Reyes mula noon hanggang sa mga susunod pa ay sasagutin na po ng kanilang Company Welfare Program." Natigilan si Ara sa gitna ng lobby. Ang mga tao ay naglalakad sa paligid niya, ngunit tila huminto ang kanyang mundo. The Alva Corporation, Company Welfare Program, imposible. Walang ganoong program para sa mga pamilya ng bagong empleyado. Alam niya iyon. Kung gayon, sino? At bakit? Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang imahe ni Rafael de Alva, nakatayo sa kanyang opisina, malamig, malayo. Ngunit may mga matang tila may itinatagong 1,000 sikreto. Hindi mapakali si Ara sa buong kinabukasan. Ang balita mula sa ospital ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. The Alva Corporation Welfare Program. Isang kasinungalingan iyon. Sigurado siya. Ngunit bakit? Sino ang magbabayad ng ganoon kalaking halaga para sa kanyang ama? Sa kanyang lunch break, sinubukan niyang magtanong sa HR. "Excuse me, ma'am," sabi niya sa head ng department. "May itatanong lang po sana ako tungkol sa company benefits." "Sige, ano yon?" "Meron po ba tayong welfare program na sumasagot sa bayarin sa ospital ng pamilya ng mga bagong empleyado?" Napakunot ang noo ng babae. "Wala. Ang medical benefits natin ay para sa empleyado lang at kailangan mo munang ma-regularize." "Bakit mo natanong?" Lalong gumulo ang isip ni Ara. Wala po. Nagtatanong lang po. Salamat po." Habang pabalik sa kanyang lamesa, nakasalubong niya si Cynthia. "Oh, Ara, ang lalim ng iniisip mo, ah?" Bati nito. "Cynthia, may tanong ako," sabi ni Ara. "Si Sir Ralph ba? May alam ka ba tungkol sa kanya?" Bukod sa masungit at ubod ng yaman? Biro ni Cynthia. "Well, sabi-sabi, mahilig daw yang tumulong pero patago. Ayaw niyang nalalaman ng iba. Baka isa ka sa mga charity cases niya." Ang salitang charity case ay parang karayom na tumusok sa puso ni Ara. Ayaw niya ng awa. Ayaw niyang isipin na tinutulungan siya dahil lang sa kahirapan. Pero may isang bagay na hindi magtugma. Ang tulong na ito ay napakalaki. At ang lahat ay nagsimula pagkatapos ng insidente noong gabing iyon. Ang gabing tinawag niya itong magnanakaw. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang nakakabaliw na ideya, pero kailangan niyang malaman. Kinailangan niyang makita kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Nang mag-uwian na, hindi umuwi si Ara. Dumiretso siya sa security office ng gusali. Sa kabutihang palad, ang gwardyang naka-duty ay ang mabait na si Mang Tony. "Mang Tony, pwede po magpatulong?" Malamig niyang pakiusap.
Ano yon, Ma'am Ara? Kailangan ko po sanang makita yung CCTV footage noong isang gabi. Sa labas po ng building, malapit sa kanto. May nawala po kasi sa akin. Baka sakaling nahagip ng kamera. Medyo nag-alangan si Mang Tony noong una. Ngunit sa huli ay pumayag din ito. Sige ma'am, pero sandali lang ha. Bawal kasi talaga ito. Itinuro ni Ara ang petsa at ang tinatayang oras. Ilang sandali pa, lumitaw sa screen ang pamilyar na eksena. Ang malakas na buhos ng ulan, ang kanyang sarili na tumatakbo, at ang pagbangga niya kay Rafael de Alva. Pinanood niya ang sarili niyang sinisigawan at dinuduro ang lalaki. Pinanood niya ang sarili niyang hinahablot ang mamahaling suit nito. Naramdaman niya ang matinding hiya. Teka, Mang Tony, pwede po bang makita yung kuha mula sa kabilang kamera? Yung nakatutok sa eskinita? Inilipat ni Mang Tony ang view at doon, nakita ni Ara ang lahat. Bago pa man siya dumating, nakita niya si Rafael na naglalakad. Sa likod nito, isang lalaki ang mabilis na dumukot ng pitaka mula sa bag ng isang matandang babae. Ngunit bago pa man makalayo ang magnanakaw, napansin ito ni Rafael. Walang pag-aalinlangan. Mabilis nitong hinabol ang lalaki. Nagkaroon ng kaunting habulan at pag-aagawan. Sa huli, nakuha ni Rafael ang pitaka. Ibinabalik na sana niya ito sa matandang babae nang bigla siyang mabangga ni Ara. Pagkatapos noon, ang sumunod na eksena ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya ang sarili niyang napaupo sa sahig, umiiyak. Nakita niya ang pagkalat ng kanyang pera. At nakita niya si Rafael. Sa gitna ng kaguluhan, bago ito tuluyang tumalikod, mabilis itong yumuko. Dinampot nito ang bawat piraso ng 1,000 piso na inanod ng ulan. At sa isang kilos na napakabilis at halos hindi mahahalata, habang nakatalikod ito sa kanya, maingat nitong isinilid ang pera sa side pocket ng kanyang bag na nakabukas. Hindi nito kinuha ang pera niya. Isinauli nito ang pera niya. Lahat ng ginawa niya. Ang mga sigaw, ang mga akusasyon, ang salitang magnanakaw. Lahat ay mali. Hindi lang siya nagkamali. Naging malupit siya sa taong tumulong sa kanya. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang hikbing gustong kumawala. Ang bigat na kanina pa dumadagan sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas matindi pa. Ang bigat ng pagsisisi. Siya ang may utang na loob at hindi lang pera ang utang niya. Nang walang paalam kay Mang Tony, mabilis siyang tumakbo. Tinakbo niya ang hagdanan pabalik sa opisina. Hindi na niya hinintay ang elevator. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nang marating niya ang pinto ng opisina ni Rafael, hindi na siya kumatok. Itinulak niya ito ng malakas. Naabutan niya si Rafael na nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod, hawak ang isang tasa ng kape, tahimik na pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad sa gabi. Humarap ito, bahagyang nagulat sa bigla niyang pagpasok. Ara? Hindi siya nakapagsalita. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak mula sa kanyang mga mata. Nakatayo si Rafael, bahagyang nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagpasok ni Ara, lalo na ang itsura nito. Basang-basa ang pisngi sa luha at humihingal na tila tinakbo ang buong gusali. Ara, anong nangyari? Tanong niya. Ang boses niya ay nawalan ng dating lamig. Napalitan ng bakas ng pag-aalala. Hindi agad nakasagot si Ara. Ang mga salitang inihanda niya sa kanyang isip ay biglang naglaho. Ang tanging nagawa niya ay yumuko ng malalim, isang kilos ng sukdulang pagpapakumbaba at pagsisisi. Sir, patawad po. Ang boses niya ay basag at nanginginig. Yung pera, yung sa ulan, nakita ko po. Nakita ko po sa CCTV. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila.
Itinayo ni Rafael ang kanyang tasa ng kape at dahan-dahang lumapit. Hindi pa rin siya makapaniwala sa naririnig. Patawad po dahil tinawag ko kayong magnanakaw. Patuloy ni Ara, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Patawad po dahil hinusgahan ko kayo. At salamat po. Salamat po sa lahat. Sa pera. Sa ospital. Sa trabaho. Patawad po, sir. Ramdam ni Rafael ang bigat ng bawat salitang binitawan nito. Nakikita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at marahang iniabot ito kay Ara. Nang sa wakas, ay nag-angat ng tingin si Ara. Nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa mga mata ni Rafael. Nawala ang lamig. Nawala ang distansya. Ang naroon ay isang emosyong hindi niya mapangalanan. Isang pinaghalong lungkot, pag-unawa, at marahil isang katiting na saya. Tumayo ka na dyan, Ara. Mahinang sabi nito. Kalimutan na natin yun. Ang pagbabago sa pakikitungo ni Rafael ay agad na naramdaman ni Ara sa mga sumunod na araw. Hindi na ito kasing sungit. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa kanyang opisina. At kapag nagtama ang kanilang mga mata, si Rafael ang unang umiiwas na may bahagyang pamumula sa mga tainga. Isang araw, inutusan siya nitong ayusin ang schedule para sa isang business lunch. Make it a reservation for 2, sabi ni Rafael. Sino po ang kasama ninyo, sir? Para ma-inform ko po ang sekretary nila. Ikaw. Simpleng sagot nito, hindi nakatingin sa kanya. Ikaw ang kasama ko. You need to take down notes. Ang business lunch na yon ang naging una sa marami. Habang sa simula, ay puro trabaho lang ang kanilang pinag-uusapan, dahan-dahan, nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga bagay na mas personal. Nalaman ni Ara na mahilig pala ito sa mga lumang pelikulang Pilipino. Nalaman naman ni Rafael na pangarap pala ni Ara na makapagtayo ng isang maliit na library para sa mga bata sa kanilang komunidad. Ang bawat araw ay isang bagong pagtuklas. Ang pader na nakapalibot sa kanilang dalawa ay unti-unting gumuho. Ngunit habang namumukadkad ang isang bulaklak sa loob ng De Alva Corp, isang lason naman ang inihahanda sa labas nito. Sa isang madilim at mausok na sulok ng isang murang kapihan, inilapag ni Tita Lorna ang ilang lukot na pera sa ibabaw ng lamesa. Sa harap niya ay nakaupo si Cynthia. Yan na muna sa ngayon, sabi ni Tita Lorna. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. Mayabang na ang pamangkin ko. Akala mo kung sino nang umasta dahil lang naging sekretarya ng isang CEO. Mukhang nagkakamabutihan na nga sila, tita, sagot ni Cynthia habang binibilang ang pera. Lagi na silang sabay mag-lunch. Lalong sumama ang mukha ni Tita Lorna. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng maging masaya ang batang yan. Ako ang nagpalaki dyan, kaya dapat sa akin lang siya may utang na loob. At lalong hindi pwedeng mawala sa akin ang perang galing sa kanya. May kinuha si Cynthia mula sa kanyang bag, isang maliit at itim na USB. Ito na po. Gaya ng pinag-usapan natin, isang click lang nito sa computer niya, makokopya na natin ang lahat. Siguraduhin mong hindi ka magpapahalata, babala ni Tita Lorna. Kailangan nating palabasin na si Ara ang nag-leak ng impormasyon ng kumpanya. Kailangan siyang masira. Kailangan siyang matanggal sa trabaho. Kailangan niyang bumalik sa akin na parang basang sisiw. Nagmamakaawang tulungan ko siya. Isang masamang namangiti ang gumuhit sa labi ni Cynthia. Ako po ang bahala, tita. Kinabukasan lumapit si Cynthia kay Ara na may itsurang nagpapanik. Ara girl, patulong naman. Please, sabi nito. Pinapaprint sa akin ni Ma'am Sales Head itong report. Sobrang urgent daw. Kaso, naghang yung computer ko. Pwede bang sa computer mo na lang ako mag-login sandali? Please, please!
Dahil sa kabaitan na ipinapakita nito, hindi nagdalawang isip si Ara. Oo naman, sige. Tumayo siya para bigyan ng pwesto si Cynthia. Habang nagkukunwaring nag-log in, mabilis at maingat na isinaksak ni Cynthia ang US sa support na nasa likod ng CPU. Isang maliit na ilaw ang kumurap. Ang lason ay nagsimula ng gumapang. Makalipas ang ilang minuto, tinanggal niya ito. Ayan, okay na. Hay salamat, Ara. You're a lifesaver. Utang ko sa'yo to, Ais. Utang ko sa'yo to. Ngumiti lang si Ara. Walang kamalay-malay na ang taong katulong lang niya ay ang siyang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang penthouse, nakatanggap si Rafael ng isang tawag na magpapabago ng lahat. Galing ito sa kanyang ama, ang bihirang tumawag na si Don Ricardo de Alva. Ang boses nito sa kabilang linya niya ay hindi kalmado. Ito ay isang kulog ng purong galit. Rafael, ang project proposal para sa bagong Vistana Towers, nalik sa MGS Holdings, ang pinakamatindi nating kalaban. Kinabukasan, ang mainit at puno ng pag-asang hangin na bumabalot sa De Alva Corp ay biglang napalitan ng isang nakakapasong tensyon. Papasok pa lang si Ara sa opisina nang maramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga dating bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang mga bulungan ay humihinto kapag siya ay dumaan at muling nagpapatuloy kapag siya ay nakalayo na. Anong meron? Kinakabahang tanong niya kay Cynthia nang makasalubong ito. Nakughu, girl, hindi mo pa ba alam? Sagot ni Cynthia, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pekeng awa. May nag-leak ng Vistana Towers project proposal. Grabe. Super confidential yun. Galit na galit daw si Don Ricardo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara. Vistana Towers. Siya ang nag-encode ng final draft ng proposal na yon. Siya at si Rafael lang ang may access sa file. Bago pa man niya matanong ang sarili, bumukas ang pinto ng opisina ni Rafael. Hindi ang CEO ang lumabas, kundi ang dalawang lalaki mula sa IT and Security Department. Miss Reyes, sabi ng isa, ang boses ay formal at walang emosyon. We need you to come with us, and we need to confiscate your computer. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Pipo, bakit? Standard procedure lang po. Dinala siya sa isang maliit na conference room. Sa loob, naghihintay ang head ng HR, ang head ng security, at si Mark, ang executive assistant ni Rafael. Ang sumunod na oras ay isang bangungot. Pinakita sa kanya ang mga ebidensya. Isang digital trace na nagpapakitang ang confidential file ay na-copy mula sa kanyang computer at na-transfer sa isang external drive noong bandang 4:00 ng hapon kahapon. Ang oras kung kailan pinagamit niya kay Cynthia ang kanyang computer. Hindi po ako yan. Paulit-ulit na sabi ni Ara. Nanginginig ang boses. Hindi ko po magagawa yan. Ay yan. Pero ikaw lang ang may access sa computer mo, Miss Reyes, sabi ng head ng security. At ikaw, kasama ni Mr. De Alva, ang may access sa file. Si Cynthia po. Pinagamit ko po sa kanya ang computer ko kahapon. Agad na tinawag si Cynthia. Pumasok ito sa kwarto na may itsurang naguguluhan at takot. Cynthia, ginamit mo ba ang computer ni Miss Reyes kahapon? Opo, sagot nito. Tila iiyak na. Pero para lang po mag-print ng report. Pagkatapos po noon, umalis na ako. Wala po akong ibang ginawa. Ipinapangako ko po. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Isang inosenteng empleyado na nadadamay sa gulo. Walang ebidensya si Ara. Salita niya laban sa salita ni Cynthia. At ang lahat ng digital na bakas ay nakaturo sa kanya. Habang nasa gitna ng interogasyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na gawa sa bato.
Matigas, malamig, at imposibleng basahin. Hindi ito tumingin kay Ara. Anong nangyayari dito? Tanong niya kay Mark. Sir, the evidence is conclusive. Ang leak ay nanggaling sa terminal ni Miss Reyes. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Rafael. Nakita ni Ara ang pangalang lumabas sa screen. Ama. Lumabas si Rafael para sagutin ang tawag. Kahit nakasara ang pinto, sapat ang lakas ng boses ni Don Ricardo para marinig ni Ara ang ilang salita. Walang kwentang seguridad. Tanggalin mo ang babaeng yan, Rafael. Now. O ako mismo ang gagawa niyan. Pagbalik ni Rafael sa loob ng kwarto, ang mukha niya ay mas lalong tumigas. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang desisyon. Tumingin siya kay Ara. Sa unang pagkakataon, mula kaninang umaga. Nagmamakaawa ang mga mata ni Ara. Maniwala ka sa akin. Sigaw ng kanyang isip. Ikaw. Maniwala ka sa akin. Please. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rafael. Isang giyera ang nagaganap sa loob nito. Ang tiwala niya kay Ara laban sa bigat ng ebidensya at sa utos ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Rafael. Ang bawat salitang lalabas sa bibig niya ay tila isang kutsilyong isasaksak sa puso ni Ara. I'm sorry, Ara, sabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon, isang boses na ginagamit niya para sa mga business transaction, hindi para sa kanya. Hindi para sa babaeng sinabayan niyang mananghalian kahapon. Effective immediately. You are suspended from your duties. Pending further investigation, security will escort you out of the building. Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Ara ang mga salitang iyon. Suspended. Escort. Ang lalaking nagsimula nang maging liwanag sa madilim niyang mundo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay ang mismong taong naghatol sa kanya sa harap ng lahat. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Isang pakiramdam ng sukdulang pagkakaanulo ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Mas masakit pa sa anumang akusasyon. Tumangulang siya, walang lakas na magsalita. Habang ineeskortan siya palabas, dinaanan niya ang bawat empleyadong nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan ngayon ay mga sigaw na sa kanyang isipan. Sa huling pagkakataon, lumingon siya. Nakatayo pa rin si Rafael doon, sa gitna ng conference room. Hindi gumagalaw. Nakatingin sa sahig. Parang isang hari na isinakripisyo ang kanyang reyna. POV. Alina Ara Reyes. Ang paglalakad pa uwi ay parang paglalakad sa ilalim ng dagat. Mabigat, mabagal. Bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Ang kahihiyan at sakit ng pagkakanulo ay tila isang malaking angkla na humihila sa kanya pababa. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, naabutan niya si Tita Lorna na nagwawalis sa sala. Agad nitong ibinaba ang walis at sinalubong siya ng isang nag-aalalang yakap. Ara anak, anong nangyari? Bakit ang aga mo? At bakit ka umiiyak? Ang yakap ay naramdaman ni Ara na malamig at hindi totoo. Ngunit sa sobrang pagod at bigat ng nararamdaman, hinayaan na lang niya. Wala po ito, tita. May problema lang po sa opisina. Anong problema? Nako, itong batang to. Halika, ipaghahanda kita ng merienda, sabi ni Tita Lorna habang inaakay siya papunta sa upuan. Sabi ko na nga ba sa'yo, mahirap ang trabahong yan. Masyadong mataas, hindi para sa atin. Yang bawat salita ay tila isang patak ng asin sa kanyang sariwang sugat. Magpapahinga na lang po muna ako, mahinang sabi ni Ara, at nagkulong sa kanyang kwarto. Gumugol ang buong maghapon na parang isang panaginip. Nakahiga lang si Ara, nakatitig sa kisame habang ang mga eksena sa opisina ay paulit. Ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga mapanghusgang mata, ang pekeng awa ni Cynthia, at ang malamig na boses ni Rafael.
I'm sorry, Ara. Nang gumabi, hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Narinig niyang kumatok si Mang Lando, pero nagpanggap siyang tulog. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ama. Hindi niya kayang sabihin dito na ang trabahong inaasahan nilang bubuhay sa kanila ay nawala na. Malalim na ang gabi nang magising si Ara dahil sa uhaw. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang buong bahay ay tahimik na. Ngunit habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Mahina. Nagmamadali. Si Tita Lorna may kausap sa cellphone. Nagtago si Ara sa likod ng pader. Nakikinig. Oo na. Sabi ng oo na eh. Iritadong bulong ni Tita Lorna sa telepono. Nakuha ko na ang paunang bayad. Bukas na bukas, idedeposito ko. Kaya pwede ba? Tantanan na yun na ako. Isang sandaling katahimikan. Anong sinisiguro? Sigurado na to. Wala nang trabaho ang batang yon. Sira na siya sa kumpanya. Kaya ano? Sa akin pa rin ang takbo na niyan. Sa akin pa rin siya aasa. Kaya huwag kang mag-aalala. Mababayaran kita. Mababayaran ko ang lahat. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Paunang bayad. Wala nang trabaho ang batang yon. Sira na siya sa kumpanya. Ang mga salita ay parang mga piraso ng puzzle na biglang nagkabuo-buo sa kanyang isipan. Si Cynthia, ang utang ni Tita Lorna. Ang biglaang pag-leak ng file. Hindi maaari. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Tita Lorna, ang tuluyang gumuho sa kanyang mundo. Oo, malaki ang nakuha ko. Sapat na para sa interes. Salamat sa kontak mo kay Cynthia. Napakagaling niyang umarte. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Tita Lorna. Nakatayo ito roon, hawak ang cellphone, at nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Ara na nakatayo sa dilim sa Pov, Rafael Raff de Alva, sa loob ng madilim na server room ng De Alva Corp, tanging ang ugong ng mga computer ang maririnig. 2:00 na ng madaling araw, ngunit si Rafael ay gising na gising pa rin. Kasama ang pinagkakatiwalaan niyang IT expert na si Leo. Sir, wala talaga, sabi ni Leo, habang mabilis na nagtatype sa keyboard. Ang lahat ng digital footprint ay nagtatapos sa terminal ni Ma'am Ara. Kung sino man ang gumawa nito, malinis magtrabaho. There has to be something, Leo. Giit ni Rafael, ang kanyang boses ay pagod ngunit determinado. Hindi niya ito gagawin. Alam ko. Ang imahe ni Ara, habang inilalabas ng mga gwardya, ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang sakit at pagkakanulo sa mga mata nito ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Sinuspindi niya ito, oo, dahil iyon ang kailangang gawin sa harap ng kanyang ama at ng board. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi siya naniniwala. Hindi siya maaaring maniwala. Teka sir, biglang sabi ni Leo, may naisip ako. Imbes na hanapin natin ang pag-copy ng file, bakit hindi natin hanapin kung may external device na isinaksak? Mabilis silang nagtrabaho. Pagkatapos ng halos kalahating oras ng masusing paghahanap sa system logs, isang linya ng code ang nag-flash sa screen. Got it! Sigaw ni Leo. Isang unregistered USB device ang isinaksak sa terminal niya. Eksakto sa oras na sinabi niyang ginamit ni Cynthia ang computer niya. Isang matinding galit ang naramdaman ni Rafael. Can you trace Cynthia's financials? Bank accounts? Anything? That's illegal, sir. I don't care. Do it. Ilang minuto pa ng pag-type at lumitaw sa screen ang isa pang impormasyon. Sir, tignan niyo to, sabi ni Leo, tila hindi makapaniwala. May isang malaking cash deposit na pumasok sa account ni Cynthia kahapon ng umaga, 100,000 piso. Sino ang nagpadala? Mabilis na tanong ni Rafael. Itinuro ni Leo ang pangalan ng depositor sa screen. Sa parehong sandali, nag-vibrate ang cellphone ni Rafael.
Isang text message mula kay Leo. Sir, nahanap ko na. May malaking halaga ng pera na pumasok sa account ni Cynthia. Galing sa isang babaeng nagngangalang Lorna Madrigal. Kasabay ng pagbasa niya sa text, isang pangalan ang nakatitig sa kanya mula sa computer screen. Depositor name, Lorna Madrigal, ang pangalan ng madrasta ni Ara. Ang katahimikan sa pagitan ni Ara at Tita Lorna ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang pagkagulat sa mukha ni Tita Lorna ay dahan-dahang napalitan ng pagkasuklam at pagkatapos ng isang mapanganib na pagwawalang bahala. Narinig mo? Tanong ni Tita Lorna. Ang boses niya ay malamig at walang anumang bakas ng pagsisisi. Mabuti, para hindi na ako mahirapan magpaliwanag. Bakit? Ito lang ang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Basag at puno ng sakit. Bakit, tita? Anong nagawa ko sa inyo? Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Tita Lorna. Isang halakhak na puno ng lason. Anong nagawa mo? Ipinanganak ka. Iyon ang nagawa mo. Mula nang dumating ka at ang tatay mo sa buhay ko. Naging isang malaking perwisyo na kayo. At ngayong akala mo ay aangat ka na sa buhay. Akala mo iiwanan mo na lang kami sa hirap basta-basta? Lumapit ito kay Ara. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi, Ara. Hinding-hindi. Habang buhay, may utang na loob ka sa akin. Sa akin ka aasa. Naiintindihan mo ba? Hindi ko kayo maintindihan. Umiiling na sabi ni Ara habang umaatras. Pamilya tayo. Pamilya? Muling tumawa si Tita Lorna. Pera lang ang pamilya ko, Ara. At ikaw? Ikaw ang pinakamalaki kong puhunan na muntik nang mawala. Kaya sinigurado kong babagsak ka. Babagsak ka ng sobra para kapag gumapang ka pabalik sa akin, hinding-hindi mo na iisiping umalis pa. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak ng paulit-ulit sa puso ni Ara. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang babaeng pinagkatiwalaan ng kanyang ama ay isa palang halimaw. Kaya lahat ng ito, ang pagkasira ko sa trabaho, dahil lang sa pera, hindi makapaniwalang tanong ni Ara. Oo, sigaw ni Tita Lorna at sa isang iglap, nawala na ang lahat ng pagkukunwari nito. Lumabas na ang tunay niyang kulay. At wala kang magagawa. Walang maniniwala sa'yo. Isa kang sinungaling na natanggal sa trabaho. Samantalang ako ang kawawang tiyahin na nag-aalaga sa pamangking walang utang na loob. Lahat ay dahil sa'yo. Akmang sasampalin ni Tita Lorna Sierra ng isang malakas na boses ang pumigil sa lahat. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Sabay silang napalingon sa may pintuan. Nakatayo doon si Rafael de Alva. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tita Lorna na may galit na ngayon lang nakita ni Ara. Sa likod niya ay nakatayo si Mark. May hawak na telepono na tila may nire-record. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Tita Lorna. Narinig ko ang lahat. Simpleng sagot ni Rafael. Lumakad siya papasok at tumayo sa pagitan ni Ara at Tita Lorna. Nagsisilbing isang pader na proteksyon. Mula sa pag-amin mo na ikaw ang may pakana, hanggang sa paggamit mo kay Cynthia. Nanlaki ang mga mata ni Tita Lorna. Walang maniniwala sa'yo. Isa ka lang mayaman na gustong paglaruan ang pamangkin ko. Ngumisi si Rafael, isang ngising nakakakilabot. Talaga ba? Dahil may kopya ako ng bank transfer mo kay Cynthia. At ang buong pag-uusap ninyo kanina. Nakarecord lahat. Tumingin si Rafael kay Ara. Ang galit sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ng isang emosyong puno ng pagsisisi at lambing. Ara, patawarin mo ako. Sabi niya. Ang boses niya ay malalim at taos puso. Patawarin mo ako. Dahil nagduda ako, kahit isang sandali. Patawarin mo ako dahil hindi kita na ipagtanggol agad. Sir, hindi ko alam.
na ganito kabigat ang dinadala mo. Patuloy niya. Pero matagal na kitang kilala, Ara. Mula pa noong mga bata pa tayo, nung naglalaro ka sa hardin namin, matagal na kitang pinapanood mula sa malayo. At ang pagtulong ko sa inyo, hindi yun dahil sa awa. Ang pagkuha ko sa iyo sa kumpanya, hindi yun para sa kahit anong masamang dahilan. Huminga siya ng malalim. Tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita, Ara. Noon pa man, ang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa maliit nilang sala. Natigilan si Ara, natigilan si Tita Lorna. Sa gitna ng katahimikan, isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Ang pinto ng kwarto ni Mang Lando. Nakatayo ito roon, mukhang mahina, nakasandal sa hamba ng pinto. Ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising. Narinig niya ang lahat. Anong nangyayari dito? Tanong ni Taninia. Ang boses niya ay nanginginig, hindi sa sakit, kundi sa pagkalito at sakit na nararamdaman sa puso. POV, Rafael Raf de Alva, 1 buwan. 1 buwan na ang lumipas mula noong gabing gumuho ang mundo ni Ara at kasabay nito ay muling nabuo. Mula sa penthouse unit niya, tanaw ni Rafael ang paglubog ng araw. Kulay kahel at lila ang bumabalot sa kalangitan. Isang tanawing napakaganda, ngunit walang kasing ganda ng tanawing nasa harapan niya ngayon. Sa kusina, abala si Ara sa paghahanda ng hapunan, habang si Mang Lando na mas malakas na ngayon ay nakaupo sa mesa at masayang nakikipagkwentuhan sa kanya. Ang tawa ni Ara, isang tunog na minsan lang niyang narinig mula sa malayo noong sila'y mga bata pa, ay ngayon, musika na sa kanyang tahanan. Umalis si Tita Lorna kinabukasan matapos ang gabing iyon. Walang paalam. Nag-iwan lang ito ng isang sulat na puno ng paninisi. Hindi na nila ito muling hinanap pa. Si Cynthia naman ay buwelsay agad na tinanggal sa trabaho at kasalukuyang nahaharap sa kaso. Ang pinakamahirap para kay Rafael ay ang harapin si Mang Lando. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang tungkol sa ama niya, ang pagnanais niyang bumawi, at higit sa lahat, ang nararamdaman niya para kay Ara. Sa kanyang pagkagulat, hindi nagalit si Mang Lando. Sa halip, niyakap siya nito. "Salamat, iho," sabi nito. "Salamat sa pag-aalaga sa anak ko, kahit na sa paraang hindi niya alam." Ibinalik ni Rafael si Ara sa kumpanya, ngunit hindi na bilang kanyang sekretarya. Sa tulong ng kanyang ama, na sa wakas ay naintindihan ng lahat at nakaramdam ng pagsisisi, binigyan nila si Ara ng isang bagong posisyon. Siya na ngayon ang namumuno sa bagong tatag na De Alva Foundation, isang proyektong matagal ng pangarap ni Ara. Ang pagpapatayo ng mga library at pagbibigay ng scholarship para sa mga batang kapuspalad. Handa na ang hapunan, masayang sabi ni Ara, na nagpabalik kay Rafael sa kasalukuyan. Habang kumakain sila, pakiramdam ni Rafael ay buo siya. Ang lahat ng yaman at kapangyarihan niya ay walang halaga kumpara sa simpleng sandaling ito. Isang pamilya, isang tahanan. Pagkatapos maghapunan, habang naguhugas ng pinggan si Ara, lumapit si Rafael at niyakap ito mula sa likod. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat nito. "May pupuntahan tayo," bulong niya. "Saan naman?" tanong ni Ara habang nakangiti. Basta, dinala niya si Ara sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa hardin ng mansyon ng mga De Alva, ang mga ilaw sa paligid ay nakabukas. Nagbibigay liwanag sa mga rosas na minsan ay inalagaan ni Mang Lando. "Dito," simula ni Rafael habang hawak ang mga kamay ni Ara. "Dito kita unang nakita. Isang batang babaeng seryosong-seryoso sa paggawa ng korona ng gumamela." "Gumamela?" Napangiti si Ara. "Naalala mo pa yon?" "Wala akong kinalimutan, Ara. Bawat detalye." Humarap siya dito. Hinawakan ang magkabilang pisngi nito. "Noong gabing tinawag mo akong magnanakaw,
May isang bagay ka lang na hindi nalaman. Ano yon? Totoong may ninakaw ako nung gabing iyon, sabi ni Rafael habang nakatitig sa mga mata nito. Ninakaw ko ang puso mo at ayoko nang isauli pa. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, dahan-dahang lumuhod si Rafael de Alva. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ako ang CEO ngayon, Ara. Hindi ako ang boss mo. Ako lang si Raf. Ang lalaking minahal ka mula pa sa malaw. Ang lalaking nangangarap na makasama ka habang buhay. Binuksan niya ang kahon at isang singsing na may maliit ngunit napakakintab na diamante ang lumitaw. Alena Reyes, papayag ka bang maging simula ng lahat ng bago sa buhay ko? Ang mga luha na pumatak mula sa mga mata ni Ara ngayon ay hindi na dahil sa sakit o kabiguan. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Oo, Rio. Raf, yes, isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, ang babaeng pangarap niya ay nasa kanyang mga bisig na. Habang magkayakap sila, nag-vibrate ang cellphone ni Rafael. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nang tumingin si Ara sa screen, nakita niya ang pangalan ng tumatawag. Ama. Ngumiti si Ara at tumingin kay Rafael. Sagutin mo, pamilya mo na rin ang pamilya ko. Ngumiti si Rafael, isang nangiting puno ng pasasalamat at pag-ibig. Sinagot niya ang tawag, habang ang isang kamay ay nananatiling mahigpit na nakahawak sa kamay ni Ara. Hello pa? Ang gabi ay bata pa, at para sa kanila, ito pa lang ang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rafael. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama nila. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang bawat pagpatak ng kanilang luha, ang bawat pagtibok ng kanilang puso, at ang bawat kabanata ng kanilang pag-iibigan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging kasama ko rin kayo sa bawat emosyon. Naramdaman ko ang bigat ng kabiguan ni Ara sa ilalim ng ulan at naging saksi ako sa tahimik ngunit matatag na pagmamahal ni Rafael na matagal niyang itinago. Dahil sa huli, ang kwento ni Ara at Raf ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo o sa estado sa buhay. Ito ay matatagpuan sa mga pusong marunong magpatawad, umunawa, at maniwala. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay laging nariyan at ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat mahalin ng buo at walang pag-aalinlangan. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat isa po sa mga ito ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.